Nagsisimula ang kwento sa isang laboratorio, kung saan ang isang grupo ng masasamang tao, na armado ng mga metal na tubo, ay brutal na umaatake sa mga katawan ng tao na nakatago sa ilalim ng tela. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pinuno ng eksperimento, si Dr. Beck ay dumating doon at nagmumungkahi na palagi nilang pupuntiryahin ang ulo. Kasunod ng kanyang utos, patuloy na hinahampas ng mga lalaki ang mga katawan, sa kabila ng ilan sa kanila ay gumagalaw pa rin. Sa kakilakilabot na eksena, dalawang bata ang nakatakas mula sa lab, at ang koponan ni Dr. Beck, sa pangunguna ni Mr. Choi, ay nagsisikap na mahuli sila. Pagkatapos ng kaunting paghabol, nahuli nila ang isang bata, pinangalanang Nobleman, na binanggit na sinubukan niyang habulin ang batang babae ngunit sa halip ay nasaktan siya. Pagkarinig nito, inutusan ni Dr. Beck si Mr. Choi na patuloy na hanapin ang batang babae, dahil armado siya ng mga telekinetic na kakayahan. Kinaumagahan, hindi kalayuan sa laboratorio, napansin ng isang magsasaka, si Mr. Ku, ang walang malay na batang babae malapit sa kanyang bukid at nagmamadaling tumulong sa kanya. Nag-aalala, dinala niya siya sa loob ng kanyang bahay at kasama ang kanyang asawa, tumawag ng doktor para sa tulong. Tiniyak ng doktor sa kanila na ang babae ay gagaling sa pisikal ngunit nakalulungkot na hindi na maalala ang kanyang nakaraang buhay. Lumipas ang 10 taon, at ang batang babae ay lumaki at ngayon ay pinangalanang Jaeyoon. Dahil hindi magkaanak si Ko at ang kanyang asawa, nagpasya silang ampunin siya. Ngayon, tinutulungan ni Jaeyoon si Ko sa mga gawain sa bukid at naging malapit na siya sa kanyang adoptive mother, na nagpapakita ng mga maagang palatandaan ng demensya. Bukod dito, ang pamilya ay nahaharap sa mga problema sa pananalapi habang ang presyo ng mga baka ay patuloy na bumababa. Tinatalakay ni Ko ang pangangailangang ibenta ang kanilang mga baka, ngunit sinabi ni Jaeyoon na ang pagbebenta sa mababang presyo ay magreresulta sa malaking pagkalugi. Isang gabi, pagkatapos ng mabilisang pagligo, si Jaeyoon ay dumanas ng matinding migraine na nagpaluha sa kanya. Ang pagsakit ay lubos na nagpapamanhid sa kanyang ulo. Ngunit sa kabutihang palad, hindi ito nagtagal at bumalik siya sa normal. Nang sumunod na araw, si Jaeyoon ay nagtungo sa paaralan kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si Myung-hee. Kabigla-bigla, iminumungkahi ng kanyang kaibigan na dapat lumahok si Jaeyoon sa isang paparating na kompetisyon sa pag-awit, na nag-aalok ng isang mabigat na premyo sa halagang $500,000. Sumang-ayon kaagad si Jaeyoon dahil ang pagkapanalo ay makakatulong sa pagbabayad ng mga bayarin sa ospital ng kanyang ina at malutas ang kanilang mga problema sa pera. Sa susunod na eksena, pumunta si Jaeyoon para sa audition at nakakagulat dahil nakakuha siya ng pinakamataas na score. Nakakuha ng imbitasyon papuntang Seoul. Noong gabing iyon, habang pinapanood ang kanyang audition kasama ang kanyang pamilya, natuklasan ng kanyang mga magulang na ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa telekinetic sa TV. Naalarma sila nito, ngunit ipinagtanggol siya ni Myung-hee, na sinasabing sikat na ang mga espesyal na kasanayan sa kasalukuyan. Tiniyak din niya sa kanila na magiging maayos ang lahat at ang kakayahan ni Jaeyoon ay makakatulong sa kanya na magkaroon ng karagdagang pagkalantad. Bago matulog, inaaliw ni Jaeyoon ang kanyang nag-aalalang ina, nangako na ginagawa niya ang lahat ng ito upang matulungan sila. Nang maglaon ng gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Myung-hee, nakararanas ng panibagong pananakit ng ulo si Jaeyoon. Samantala, palihim siyang pinagmamasdan ni Mr. Choi mula sa malayo, dahil nalantad ang kanyang pagkakakilanlan sa audition. Kinabukasan, sumakay ang mga dalaga sa tren papuntang Seoul para sa susunod na yugto ng audition. Sa paglalakbay, isang binatang lalaki na nakaupo sa harap nila ang nagsasabing kilala niya si Jaeyoon, ngunit ang ating bida ay hindi siya naaalala. Dito, nalaman natin na ang binatang lalaki ay walang iba kundi si Nobleman. Tinawag pa niya itong Miss Witch at sinubukang sampalin. Sa takot, sumigaw si Myung-hee at gumawa ng kaguluhan, dahilan upang umalis si Nobleman, ngunit bago ito umalis sinabi niya kay Jaeyoon na magkikita silang muli. Pag-alis niya, nakasalubong niya ang isang medyo may edad na lalaki at ininsulto siya. Nang sinubukan ng lalaki na gumanti, brutal siyang tinapos ni Nobleman at itinapon ang kanyang katawan sa labas ng tren. Nang maglaon, pagdating sa studio, naghatid si Jaeyoon ng isang pambihirang pagganap. Nakakuha ito ng maraming suporta mula sa mga hurado at bilang resulta, nakakuha siya ng pwesto sa quarterfinals.
Sa ibang lugar, pinapanood din ni Dr. Beck ang audition sa TV. Marahan siyang ngumiti. Halos parang natutuwa siyang makitang buhay ang dalaga. Samantala, sa pagpasok ni Ja-yoon sa isang banyo, dumanas siya ng panibagong marahas na pananakit ng ulo. Sa pagkakataong ito, dumaranas siya sa pagdurugo ng kanyang ilong, na nagpapahiwatig na lumalala na ang kanyang karamdaman. Sa isang flashback, ipinakita sa atin, na bumisita si Ja-yoon sa isang doktor, ipinaalam sa kanya na ang pagsakit ng kanyang ulo ay maaring kunin ang kanyang buhay sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Ang tanging paraan para mailigtas siya ay ang bone marrow transplant mula sa kanyang biological parents. Bumalik sa kasalukuyan, nahuli na sina Ja-yoon at Myung-hee sa pag-uwi at naghihintay sila ng taxi sa labas ng studio. Sa sandaling iyon, nilapitan ng mga tauhan ni Dr. Beck ang mga babae, tinangka silang kidnapin. Mabuti na lang at sabay-sabay na lumabas ng gusali ang isang grupo ng mga bata at na-distract ang mga lalaki. Sinamantala ang pagkakataon, sumakay ang mga babae sa taxi at kalaunan ay sumakay ng tren para makauwi. Pagdating nila sa istasyon, habang nakikipag-ugnayan si Myung-hee sa kanyang ama para sa pagsakay, dumating si Nobleman kay Ja-yoon at binyantaan siya. Nagbabala na sasaktan niya ang kanyang mga magulang kung hindi siya susunod. Sa sandaling umalis siya, hinimok ng isang natatarantang si Ja-yoon ang kanyang matalik na kaibigan na tawagan ang kanyang ama para sa tulong. Ang tatay ni Myung-hee, si Mr. Do, ay isang pulis, na pinakiusapan na bisitahin ang bahay ni Ja-yoon. Doon, natagpuan niya si Nobleman at ang kanyang grupo na naghihintay sa isang tao. Nang maramdamang may mali, magalang na hinihiling ni Officer Do ang kanilang pagkakakilanlan at hinihiling na umalis sila sa lugar. Makalipas ang ilang sandali, nakauwi na ang mga dalaga ngunit wala silang makitang sinuman sa loob ng sasakyan ng pulis. Dahil sa pagkataranta, nagmadali silang pumasok sa loob ng bahay, at nakita nila ang kanilang mga ama na magkasamang naglalaro ng chess. Bago umalis, tinanong ni Officer Do kung kilala ni Ja-yoon ang mga lalaking bumisita sa kanyang bahay at sumagot siya ng hindi. Sa ibang lugar, si Nobleman at ang kanyang grupo ay nakaharap sa isang propesor, na dating kasamahan ni Dr. Beck. Ito ay nagsiwalat na kamakailan ay sinira niya ang lahat ng ugnayan sa organisasyon, at tumatangging makipagtulungan. Bilang tugon, si Nobleman, kasama ang kanyang mga kakayahan sa telekinesis, ay ginamit ang baril at pinatay ang propesor kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos, sinunog nila ang kanyang bahay at umalis sa pinangyarihan. Kinabukasan, nakipagkita si Dr. Beck kay Mr. Choi at nagmungkahi na magbakasyon siya sa Europa. Inutusan din niya ito na huwag nang makialam muli sa kanyang mga gawain. Sa una ay hindi nasisiyahan sa desisyong ito ngunit sa huli ay sumunod sa utos ng kanyang superior. Bago umalis, binalaan niya si Dr. Beck tungkol kay Ja-yoon, na naglalarawan sa kanya bilang isang halimaw na dapat tapusin. Gayunpaman, tumanggi ang doktor na gawin ito. Sa hapunan, ang pamilya ni Ja-yoon ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa sakit ng ina. Lumalala na ang kanyang demensya, at hindi na niya makilala kahit ang kanyang anak na babae. Nang gabing iyon, muling nagising si Ja-yoon sa matinding sakit mula sa isa pang matinding sakit ng ulo. Samantala, ang mga tauhan ni Dr. Beck ay pumasok sa bahay at pinagbantaan ang ina ni Ja-yoon ng baril. Hinostage din nila si Myung-hee. Di nagtagal, nalaman ni Ja-yoon ang sitwasyon at sa pagbangon niya, nakita niya ang kanyang sarili na napapaligiran ng isang grupo ng mga armadong lalaki. Sa una, sinubukan ni Ja-yoon na manatiling kalmado at nakiusap sa mga lalaki na umalis. Ngunit, ang isa sa kanila ay gumawa ng bahagyang hiwa sa leeg ni Myung-hee. Siya ay nagalit at pinakawalan ang kanyang hindi pangkaraniwang mga kakayahan. Gumagalaw siya ng mabilis na parang liwanag at walang awa niyang pinatay ang bawat tauhan ni Dr. Beck. Matapos mamatay ang huling tauhan, napagtanto ni Ja-yoon ang kanyang ginawa at nagsimulang magpanik. Kasabay nito, dumating si Nobleman, humanga sa kanyang tunay na kakayahan, at ipinaliwanag na naiiba ang pagkakagawa kay Ja-yoon. Binalaan niya ito na kung hindi siya susunod sa kanya, sasaktan niya lahat ng tao sa nayon. Samantala, ang mga kislap ng alaala ay bumabalik kay Ja-yoon, ngunit hindi pa rin sapat ang mga ito para maalala ang mga nangyari sa kanyang nakaraan. Nag-aalok si Nobleman na tulungan siyang mabawi ang kanyang mga alaala, ngunit iginiit na kailangan niyang sumama sa kanya. Umaasa na mapapagaling ng laboratorio ang sakit sa kanyang ulo, kaya pumayag si Ja-yoon.
Bago umalis, hiniling niya kay Myung-hee na alagaan ang kanyang mga magulang. Samantala, tinipon ni Mr. Choi ang lahat ng mga ahente sa larangan para patayin si Ja-yoon. Sa ibang lugar, dumating si Nobleman at Ja-yoon sa isang abandonadong laboratorio kung saan naghihintay si Dr. Beck. Pagkatapos ay dinala si Ja-yoon sa isang silid ng interogasyon at itinali sa isang upuan. Tinanggap siya ni Dr. Beck at nakipag-usap sa pamamagitan ng isang speaker mula sa kabilang silid. Ibinunyag niya na mahigit isang dekada na niya itong hinahanap. Kasunod nito, dumiretso si Dr. Beck sa punto, nangako na tutulungan si Ja-yoon sa pagbawi ng kanyang mga alaala. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang tauhan na mag-inject ng serum sa kanya. Habang nagkakabisa ang serum, nagsimulang maalala ni Ja-yoon ang mga eksperimento na ginawa sa kanya at sa iba pang mga bata. Dito, ipinahayag na si Ja-yoon ay isa sa mga eksperimentong paksa, at si Dr. Beck ang namamahala sa buong operasyon. Ang buong eksperimento ay isinagawa upang matukoy ang kakaibang kakayahan ng utak. Sa kasalukuyan, sinabi ni Dr. Beck na siya na ngayon ang nangungunang dalubhasa sa utak sa mundo, at na si Ja-yoon ay isa sa kanyang pinakakahangahangang mga nilikha, partikular na sinanay upang maging isang walang awa na killing machine. Binalaan din niya si Ja-yoon na ang pagsakit ng kanyang ulo ay sintomas na nauugnay sa kanyang mga kakayahan, at kung walang tamang paggamot, maaaring sumabog ang kanyang utak. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, muling dumaranas ng matinding sakit si Ja-yoon. Nagdudulot ito sa kanya ng pagdurugo mula sa iba't ibang bahagi ng katawan at dahilan upang siya ay mahirapang huminga. Sa wakas, sinenyasan ni Dr. Beck ang isa sa kanyang mga tauhan na magbigay ng isa pang serum kay Ja-yoon, na sinasabing ito ang tanging paraan upang mailigtas siya mula sa kamatayan. Binanggit din niya na ganap na maibabalik ng serum ang kanyang mga kakayahan, ngunit ang mga epekto nito ay tatagal lamang ng 1 buwan. Gayunpaman, ang reaksyon ni Ja-yoon sa injection ay nagpapagulat sa lahat. Nagpapakita siya ng isang nakakatakot na ngiti sa doktor at ipinahayag na hindi nawala ang kanyang mga alaala. Nagpapanggap lang siya para makarating siya dito. Ibinunyag pa ni Ja-yoon na sinadya niyang ipakita ang kanyang talento sa audition para makuha ang atensyon ng doktor. Ngayon, ang kanyang kakayahan ay ganap na naibalik. Si Ja-yoon ay nagsimulang lumikha ng kaguluhan. Bigla siyang kumawala sa kanyang kinauupuan at tinapos ang mga tauhan ni Dr. Beck sa silid ng interogasyon. Desperado na pagtangkaan na pigilan siya, inutusan ng doktor na magpakawala ng nerve gas. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, ngumiti si Ja-yoon sa kanya, umatras ng ilang hakbang, at tumakas sa kisame. Hindi nagtagal, siya ay muling nagpakita sa likod ni Dr. Beck at hiniling na malaman kung saan nakalagay ang natitirang serum vial. Nang mag-alinlangan sa huli, binaril siya nito sa tuhod. Samantala, si Nobleman at ang kanyang grupo ay patungo sa laboratorio, kung saan hinarang sila ni Mr. Choi at ang kanyang mga tauhan. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang grupo, at ang mga tauhan ni Mr. Choi sa una ay nangunguna. Gayunpaman, isang manlalaban mula sa grupo ni Nobleman, na nagngangalang Harry Girl ang ganap nagpabago sa pangyayari. Sa susunod na eksena, habang kinakaladkad ni Ja-yoon si Dr. Beck, naabutan siya ni Nobleman at bigla siyang inatake. Binalaan niya siya na hindi na siya katulad ng dati at nakikibahagi siya sa isang mabangis na labanan, ngunit sa huli ay natalo siya ni Ja-yoon. Gayunpaman, bago siya matapos nito, dumating si Mr. Choi sa eksena at binaril siya. Pagkatapos ay lumingon siya sa doktor at hindi siya hinayaang magsalita, at pinatay siya. Nang ibinalik niya ang atensyon kay Ja-yoon, gumaling na siya sa tama ng bala. At sa isang kisap mata, napatay niya si Mr. Choi sa pamamagitan ng walang awa na pagbali sa leeg nito. Ilang sandali pa, naging kalmado si Nobleman at ipinaalam kay Ja-yoon na sila na lang ang natitira. Ibinunyag din niya na ang natitirang mga vial ng serum ay nasa control room at nag-iisip na ang pasilidad ng pananaliksik ng punong tanggapan ay maaaring may gawa nito. Habang siya ay ginulo, tinangka ni Nobleman na barilin si Ja-yoon sa ulo, ngunit iniwasan niya ang pag-atake at paulit-ulit siyang sinaksak ng kutsilyo, sa huli ay tinapos ang kanyang buhay. Nang maglaon, matagumpay na nakuha ni Ja-yoon ang natitirang mga vial ng serum mula sa control room at umalis, ngunit bago iyon ay sinunog ang laboratorio. Pagkatapos ay binisita niya ang kanyang mga adoptive parents sa ospital at binibigyan si Mr. Ko ng serum upang pabagalin ang demensya ng kanyang ina.
Fast forward 3 buwan, binisita ni Jaeyoon ang kambal na kapatid ni Dr. Baek. Nakilala siya mula sa kanyang file at binibigyan siya ng isang portfolio na puno ng asul na swero. Gayunpaman, ibinunyag ni Jaeyoon na naghahanap siya ng permanenteng solusyon sa kanyang problema sa sandaling iyon. Nakatayo sa likod ng doktor ang isang batang babae na nababalutan ng peklat at nagtapos ang pelikula sa pagbabanta ni Jaeyoon na papatayin niya ang babae kung subukan man niya itong pigilan.